Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, nag-alboroto ang Bulkang Mayo na nagdulot ng makapal na abo sa ilang bayan sa Albay. Ilang sakahan ang nabalot ng ashfall na ikinapinsala ng mga pananim at ikinasawi ng ilang hayop. Nananatiling nakataas sa Alert Level 3 ang bulkan. Sa balitang showbiz, kinaronahan bilang Miss Universe Philippines 2026 ang Filipino-American na si Bea Milan Windorski na pambato ng La Union. Samantala, napabilang naman sa top 7 si Jen Rose Javier ng Sultan Kudarat, April Smith ng Cebu City, Marian Arellano ng Tarlac, Isabela Ismael ng Taguig, Nicole Borromeo ng Cebu Province, at Alison Arceo Hetland ng Pampanga. Araw ng linggo, naging matagumpay ang kauna-unahang jet ski flag ride ng atin ito sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan bilang bahagi ng 4th Civilian Mission sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng pagbuntot ng China Coast Guard vessels at posibleng barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa naturang grupo. Ang atin ito ay non-government coalition na sumusuporta sa Filipino troops na nagbabantay sa Spratly Island. Samantala, inaprobahan na ng Office of the President ang nareschedule na biyahe abroad ni VP Sara sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment. Kasalukuyang nasa ibang bansa pa si VP Sara, kabilang sa kanyang pupuntahan ay the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, April 28 ang ilabas ang travel clearance ng bise na simula May 2 hanggang 15. Nitong Lunes, inaprobahan na ng House Justice Committee ang committee report kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. 55 miyembro ng komite ang bumotong pabor sa pag-aproba ng report kasama ang resolusyon at mga artikulo ng impeachment na nagbubukas ng susunod na hakbang sa proseso sa plenaryo ng Kamara. Samantala, tuluyan namang pinalaya ng Pasay Regional Trial Court ang dating broadcaster ni si Jay Sonsa matapos maglagak ng 10,000 pesos na piyansa, makaraang makulong ng 5 araw dahil sa kasong may kinalaman sa maling pagpapakalat na impormasyon na may kaugnayan sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng probinsya at mga karatig lugar. Wala namang naiulat na nasawi sa lindol. Araw ng Martes, tumaas sa 7.2% ang inflation rate nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso kasalukuyang taon. Ang inflation ay ang mabilis na pagtaas ng halaga ng produkto at serbisyo. Ayon sa PSA, ang mga dahilan umano nito ay ang mabilis na pagsipa ng presyo ng mga goods and non-alcoholic beverages, mabilis na pagtaas ng presyo sa industriya ng transportasyon, gayon din ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at produktong petrolyo. Sa palakasan, sumampa sa career high na WTA number 42 si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Umakyat ng 2 pwesto si Ayala sa world rankings matapos ang impresibong kampanya sa clay court swing kung saan nagpakitang gila sa baseline game at composure laban sa matitinding karibal sa women's circle. Nitong araw ng Miyerkules, inaresto ng NBI ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Ayon sa mga otoridad, pinlockmail umano ni Mabanta si Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng kanyang video sa pagkakaugnay sa flood control project. Agad naman itong pinabulaanan ni Mabanta sa pamamagitan ng paglalabas ng statement at sinabing sila'y inosente at na-setup lang. Samantala, lumobo na sa record high na 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Marso. Sa datos mula sa Bureau of Treasury, tumaas sa 12.53 trillion pesos ang domestic debt ng bansa, habang aabot sa 5.95 trillion pesos ang external debt. Ang paglaki ng utang ng bansa ay bunsod ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng domestic borrowings. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba ng bilang ng walang trabaho sa bansa nitong buwan ng Marso 2026. Sa datos ng PSA, bumaba ng 5% mula sa 5.1% ang unemployment rate nitong March 2026 na mas mataas kung ikukumpara sa 3.9% na naitala noong nakaraang taon. Araw ng Huwebes, kinumpirma ni DMW Secretary Hans Kakdak na nakaligtas ang 7 Filipino seafarer mula sa CGM San Antonio na tinamaan ng drone attack sa Strait of Hormuz. 4 dito ay nagtamo ng minor injury habang 3 naman ang seryosong nasugatan. Samantala, ibinasura ng Quezon City RTC Branch 81 ang petisyon ni Attorney Man Scarpio na humihiling na ipatigil ang impeachment proceedings
laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Hindi rin pinagbigyan ng korte ang hiling na writ of preliminary injunction ni Carpio laban kina House Speaker Bogie D., House Committee on Justice Chairperson Representative Jinky Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Sa ibang balita, isinailalim sa autopsy ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental, kung saan 3 sa mga ito ay may multiple gunshot wounds at may tama sa ulo. Kinuwestiyon naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang mga tama sa likod ng mga nasawi. Gayong confrontation naman umano ang nangyari ayon sa militar. Hiniling din ni Fortun sa mga pamilya na huwag i-cremate at kung maaari ay ipasuri ang mga bangkay kahit yung mga nailibing na. Nagtipon-tipon naman ang mga economic leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN para sa pag-convene ng 27th ASEAN Economic Community Council meeting. Ang ASEAN Economic Community Council meeting ay bahagi ng 48th ASEAN Summit 2026 na ginaganap sa Cebu. Ngayong araw ng Biyernes, nakatakdang magpiyansa si PGMN founder Franco Mabanta matapos arestuhin ng NBI nitong Miyerkules, May 6. Dahil umano ito sa tangkang pangingikil kay ex-Speaker Martin Romualdez. Habang pinayagan na rin ng Pasay City RTC Branch 111 na muling makapagpiyansa sa kasong cyber libel ang dating broadcaster na si Jay Sonsa ayon sa kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino. Samantala, formal nang sinimulan kaninang umaga ang opening ceremony ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu kung saan naghatid ng kanyang mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpost din para sa litrato ang bawat leader ng mga kasaping bansa na nagtatampok ng iconic na ASEAN handshake. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Adler, keeping you in the loop.